Magkano po kalwat? Kenny mo rin po ba? Malapit din ko. Makanta na po kalwat. Kanyang bintaka din po. Santa Lucia. Yes po. So last time naman po, minta yung mete dito itang Kening cemetery. Sabi, yun. Sabi ko, Pin, sana po may pupunta at mikiti-kita mo, alipot ang ating mete mo po. I mean, kay Kelly po, although na ning kimatayan na po baba, but at least pabiyata po ang Kelly. Kaya ipanalangin po, dyan pong ding haros keraklan po, mikiedad na, ipagprita po na di na nakatapang makabang Kelly. So yung una po pakalot, balo ko po, oining oras sa de peligro. Gusto mo yung tao, gano'n pa na po, kukuya Jaspan, yung pagkiramdam. Basan kaya mo po yung Word of God, kaya po James chapter 4 verse 14, kay Tagalog po na, kaya nga hindi ninyo na nalalaman ang mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Patsabik lang po rin kaya kayong Facebook, rin balita, magbiyahe mo po, irastan lang kamatayan, magtala mo Baguio para spending time with the family. It so happen, milyari po itang aksidente. Makalungkot po. It can happen to everyone po. Kaya nga po, blessing na iningatan nakataning dito. Nandun po, may pray na ako bali. Anyang nakita ko rin ba pa. May pray kayo pasibayo. Naingatan nakatamo ninyo. So, iburi ko pong dalat kaya kayong mensahe as we celebrate the life of Papa. Pilano na yung banwa? 10 years had passed. But the memories and even itang banding na atin po, ting balang metong kaya kayo, sigurado po marireminish. Napon po, makiramdaman kaming music. Di ba may tala rin M2M kene? Sabi, mag-flashback, itang po tanging kanta, lumaya, balamba balik itang memory po, di ba? Kanita pong medyo anak-anak po, tang magpatugtog lang tigtigan ding matwa. Eko buri kasi classic na, eko ay tigtigan. Pero ngayon po, ating na po signs of aging po naman. Mag-recall, mag-reminis itang time. Anyang mag-aral ka. So basically, that is what the songs brings to us, yung memories, and even pictures. Kasi mapungere, picture, unlimited na lang po. Dati po Kodak na, dapat kay 8 shots, agisan mo lakit ang masanting position. Now, it says in the Bible po that our life is just like a vapor. Kasabi may pangini, emo balo, balitan mo na wala na yung diyan. So number 1 point na buri ko kung dala kayo, life is a gift. Akakitaya po yan parating tang signage ito, di ba? Gift of God. That our life is a gift from God. Praise God po, alam pa sa time, pandemic time. Although po metok ng itang bonding time, makanin, reunion, but at least we've survived the fact, tamo po miras ng kamatayan ni Tangaldoy. But would you agree with me po, one day, there is such an appointed time to us. Kaya po ini, sabi ko, pinadyang marinia po, lingera na ko pagsabihan na kayo. Why? You need to appreciate the moment na kakilala mo rin ka mag-anak. Especially, layo po yung tatang ko. It's about my time naman po na makipag-bonding kaya kayo po. So number 1 po, we need to appreciate that life is a gift. Andiyan pong maranong pong migigising. Nung era na Pepa, yung tulot ng ginong migising ng iningal doon ngayon, nilata mo po kakatapat. So number 1 point po, that life is a gift. Every day is a platform for life. Kitang mo agawa na po, pwede may gawan ngayon. Nung ngayon kami kagawang marakalamayap na po ngayon, this is the opportunity po. Okay? Number 2, life is a brief. Kuya dyan binanim tao. Yako po, ingedad ko po, 38 ko pa po. Kung pa may ngapit na karetang din na po, 70 years old po. But of course, we do pray po na kumabata mo din. Pero tandaan ng tamo, andyan pa kakabamin din, still makuya dyan pa rin po yan, king harapan. Kaya po, we appreciate, patsama nakit ko pong senior citizen. Yan ko po rin sabihin matuan senior citizen. Kasi po, engan po balang tao, mirarasking makanyang edad. So we need to appreciate. Ako po siguro, ling sesya mong matuwa,
malapit po nga rin matuwa. I mean, detang sentiments da, detang sabihan tamong realization da. Maragulya pong blessing ka na ako banta nung potang habang papunta ako ka rin nung lobanan ng Ginoo, dakan na ako atipid bad experiences. Po? Kaya kanita po ay niyang magobra kayo, kasalukuyan yung magobra, buri yung magbakasyon kayo. Yan pong although makabakasyon kayo, palit ko na yung obra yun. So yan po What does it mean? Andiyan na pong stages ng biye, talagang ating challenges po. Yan gagawa kang lakad, di ba? Kanito, panay kang makatulog keng oras, keng obra. Ala kang time. Pero ngayon, you have ample of time. Kaya po, halos siya gana-gana rin sigurado at suka. Okay? Dati, ingmole, may papansinan, ngayon, umuuna ka pa. At suka kayong Starbucks, bakit pagkape na ka? So what does it mean? Life is a gift. Life is brief. So, ibig sabihin po mga nini, we need to accomplish the purpose of our lives. Pero yung po rentang may aksidente, rentang may asawa, may tela yung anak na. Surprisingly and miraculously, 2 years old po, maka-car seat niya, may survive. Itang may pitpit na van, dahil sa kaya na may tela yung driver, may survive. I mean, eya po malas ita or eya itang, my point is this, we have all an appointed time. Waring kayong hospital po, ting sabi-sabing may papanganak. At mo rin sabi-sabing mamamate, liwaliwang lugar mo din. So what does it mean? We need to appreciate the life that we have. Mo man mo ngan akwain buri mo, but the bare fact na mabiyeto, abe mo rin pamilya mo, makapangan ka kilubning aldoldo at beses o higit pa. Ala kang kapatid. At baka punta ka no ka rin kami bisang munta. That's already a blessing po. Okay? So we need to appreciate every day is a platform for life. Sabi nga po, it is a privilege to live today. Potang may nakakiting halaga ng biye mo, munta ka kayong hospital, munta ka kayong simenteryo, munta ka kayong kulungan. I guarantee, I appreciate mo yung biye. Di kami po kayong Balemi po kayong Mexico, siping kami po simenteryo, included na po, hospital. Mexico Community Hospital. Kaya po niyang COVID, very traumatic. Lilipat na lamang po rin may COVID. Mag-jogging kayo po ka rin. Anyang may COVID nakipa mag-jogging. Bakit? Makatakot na po Pero my point, potang lawin mo rin lapida, rin musileo, anak, ating matwa, ating kalolo, ating makwalta, pero di na tangan karelay kamatay. One day, datang po kaya katagoy na. Now, pwede may pagadyanin kaya kang libingan, pwede may pagadyanin kaya kang kabaw, pwede may pagadyan itang nung nanumburi mong gawan. Nung halimbawa po, tang lamin, nung nanumburi mong pakan kareng. Ating pong makanta. Sabi na, dapat butol pakuan makanining brand. Amit ko na ulit ang makanitang klaseng tao po in my ministry po. Pero lawin niyo po, ita apagadyan. Pero higit na dapat pagsadyan tamo po itang puntalanan ng kalatwatang. We cannot deny the fact, nung man pong mag-reunion tayo mo, daratang itang ating malalagas. Pero there is a promise of eternal life to those people who will repent and accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Yan ko po yung kanakong mindset, o nung detang ko kakilala, kamag-anak, asisirang ko lang Word of God. How much more ting pamilya ko? Hindi kayo po pamilyada kayo po. Andiyan ngayon ako halos higit. But I praise God for this opportunity. Aryan po na po at dengaliwa lupa ng Chicken Joy at ay ngakakita. So life is a brief. There is such thing as appointed time. In God's sight po, there is no accident. May ngari po ini. Ining event ay ni, eya po coincidence, koy. Sinadyayo kaya nitipon-tipon tamo po kayo. Not just to diminish the life of Papa, but also to share the Word of God and to pray for each and every one. So as I close, the Bible says that life is a gift, that life is brief. Anya, mo na hindi nang nakalasukan ng puso ko. Mo na paboren na maginanakit ko. Pane mo na you always preserve your peace, preserve your happiness. Kasi di taknya mo yung dieta mo po kaya. The last thing that I would like to share with you, life is a reflection
of God's goodness. Kung naganda kayo po, mayapya po ba yung Ginoo kembiyata mo? Amen. Amen po? Amen. Mayapya po. Andiyan wala kang perang marakal? Opo. Andiyan makaninin? Opo. Mayapya yung Ginoo. Bakit? Mabiyata po. Amen. Now, as I close, the Bible says, we have the opportunity to invest our lives dapat to good things. May ngari mo po kay water dispenser. Yung water dispenser po, yung purpose na yan para kang inuman tamo. May dapat pandilig yan. May dapat panostinggan yan. Although pwede, pero sayang yan. Itanggalon na ito na pilan na yung oras o aldong inuman, magamit siya, maging efficiente nung gamitan may kitang purpose na. Imbiyata mo po yung purpose na para paligayan yung Ginoo. Let me cite verses po and then we will pray. In Ecclesiastes, ini po yung sabi, Haring Solomon, he was the wisest man ever lived in his time. Malam kay panahon tamo, Mr. Google, CT, GPT. Rank up po yung papansinan nyo po, tangating lang putang kaya kayo, laman walagan. Inggawan da, buklat day cellphone da. I-google de po. Nung ka po, biyasang magadyas, binwa ka kinga po. Pero makanyan lang po critical thinking. Dengalak any. So during the time of King Solomon, he was the wisest man. Kumbaga, siya si Tatalino. Nung ating kamutang, ating siguradong pakiman. Nanong sabi na po, bayo yung mateng, Ecclesiastes chapter 12, verse number 1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo sa kaarawan ng iyong kabataan. Di ba? Young pa po kayo? Young at heart? Yes. Buhay pa, malakas? Sabi niya, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come nigh. Alam niyo po anong evil days ng isang tao? Kapag nga yung hindi sumasakit dati, sasakit na. Yung dating hindi malabo, lumalabo. Yung dating bagya mo kay daramdaman mo ngayon, nano? The evil days kayong tao itang kagising natin yung masakit. Pero nung bata po, walang gano'n, di ba? Talagang balikwas ka. Ngayon, medyo piyaya dyan may pa ako. And then, some of the seniors, they invest sa higaan nila. Bakit po? Dati nung kenglande, makakera ka ba? Maski pa ka na, angin, ni pa mo sisyon may pa ako. That's what the Bible says as evil days kayong tao. There is a consequence po. Ana po nitang meto nga pastor kaya kami. Niya mo pagsadyan itang ono mong mete kang agad. Minsan pagsadyan niya rin ono mong kinaba ka biya ka po. Sabi nung anak ko, napanood niya ata sa TikTok, Daddy, wag naman puro gulay yung ipinapakain mo, baka hindi na tayo mamatay. Ganyan yung mga bata po, di ba? Kasi sabi na, ang asawa ko po, Ilocana, Kapampangan. Gulay, inabraw, yung, basta yung hindi ginigisa, kalaban po natin yun kasi gusto natin ginigisa, di ba? Gulay. Mami, palitan mo naman yung ulam, baka hindi na tayo mamatay. Kidding aside, bata po yan bata. So, the Bible says, ang tinuturo po sa atin, paghandaan mo kung halimbawang mamamatay ka. Paghandaan mo rin kapag humaba ang buhay mo. Kakayanin mo ba yung lungkot? Kakayanin mo ba yung maraming sumasakit? Kakayanin mo ba yung consequence ng mahaba yung buhay? Again, we need to strike the balance. The bottom line po of my presentation this afternoon or this morning po, we are accountable in the sight of God. Let me just read with verse number 13. The Bible says, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. The whole duty of man, hindi po lang para mag-raise ng children. Hindi lang po para mag-alaga ng apo. Hindi lang po para maging successful sa career natin. The first and foremost purpose of our existence is to fear God and to keep His commandments. That's the reason why I'm sharing this to you po. Marahil ang oras natin sa buhay ay alas 3 na, alas 4, alas 5:30, papatakip silim na. But my point,
we will all die later on. But ito po, kailangan po, we need to do the very purpose of our existence. What is that? To fear God and to keep His commandments. Mahal po kayo ng Diyos, mahal po rin po kayo, kaya po si share kayo po yung amano ng Diyos. Nano yan, natin yung biyeng alanganggang pagkalubing Ginoo, kareng taong makasadyang magsising kasalanan, painggulot kayong kasalanan, at marap ketang tagapagligtas sa binyanan ng Ginoo. I know we have all our religion, but it is not your religion that can save you. It is only the Lord Jesus Christ who died on the cross, Amen. buried, and raised up again from the dead. Amen. Tumayo po tayo as I close. If we've learned that life is a gift, that life is brief, and that life is God's reflection of His goodness, we need to make a decision po. Yung panalangin ko po, pinalanan tayo Kristo ken biyata mo bilang Panginoon. Pagkatanda ko pong manalangin na ini, manibatan ken puso tamo, yat kastening kaya katamo ngas buti pasyat tayo Kristo, yung maging Ginoo at tagapagligtas tayo. Doon po tayo magbiyak tamo, manalangin tamo. Dakilang Diyos, salamat po, king oras sa ini. Ginamit ko yung okasyon para abalo ko, akit ko, na ingge ko regalo yan, na makuyad yan, yang papaltong mayap, king kaya kaming din. King oras sa ini, ikilalanan po, neto po pong tao makasalanan, na ating kapahamakan, king apining impyerno. Pero king kaya kayong lugod, at pakalulu ka na po, tinatgusto ko po, kareng ka na akong kasalanan. Diyos ko, manyan po pong tawad, kareng ka na akong kasalanan. Bubuklat kay puso ko, sasalpantaya ko, Ginoong Yesu Kristo, bilang tagapagligtas, at ginuning ka na akong Diyos. Di kayo pong maghari, king ka na akong Diyos. Salamat po, king regalo yun, abiyang alakaw. Adwag puput pasalamatan, king lagyo ng Kristo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Lastly po, mag-pray tamo po for the food, pagkimbalang neto. I may not mention your name po, but I'll be praying for your health and your family po. Ingatan nakataning Ginoo. And Lord willing, maulit siya po ini, kompleto ka pa rin. Amen po? Let's bow our heads in prayer. Lord, salamat po for this great opportunity to share your word. Salamat po ka rin kamag-anakan. Even though this is our first time to meet, but praise God for giving us this opportunity na makapag-share po ka rin kaya kami kaluguran tindi. Panalangin po po, balang sabla, king karelang kalusugan, nung nanumaning tinilang kapanandaman king katawan, panalangin din po, kapamilatan na po ning kaya kayong upaya, di na nyo po kapadanan at kagalingan. Din balang pamilya, layo, or din balang selat pendang pamilya, salamat po na akadaw pang kalat bilang pasibayo. Panalangin ko po ingatan at protection ng ka, ding makalawot, ding at suking aluang bansa, pag-pray nila po, by your grace, magkaroon kayo pasibayo po makanining pamangtipon para akayade, akilala, at akabanding din balang neto. Pasibayo po, kung atipan pong personal prayer request, hindi kaya kaming limutan, nahigit kayong makabaloy, kayo pong mamya na ang katugunan. Pag-pray niya naman po, ing biyaya o ing grasya, kapamangan na makasadya, maging sikanan kay pami katawan, nino man po ing mixadya o prepare po kanini, ibalik niyo pong grasya karena. Salamat po pasibayo, king lagyo ng Kristo Jesus. Amen. Salamat po.